Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay mahalagang makita natin ang hamon ng 3 linggo sa Kwaresma. Sabi nga sa pagbasa mula kay San Lucas chapter 13, 1-9, "Kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Kaya may 30 hamon sa atin ang pagdiriwang na ito ng 3 linggo ng Kwaresma. Una, ang sakramento ng kumpisal at ang misyon ng sanlibutan. Ang pangalawa, ang salita ng Diyos at ang pagbabalik loob sa Diyos. At pangatlo, ang pangangaral ng simbahan para sa pagsisisi sa kasalanan. Kaya mga kapatid, inaanyayahan tayo bilang sambayan ng simbahan, itaguyod natin ang Panginoon ng buong puso at pakita natin sa paghubog natin, maranasan natin ang paghubog ng ating konsensya tungo sa paggawa ng kabutihan at pag-iwas sa kasalanan. At sa pagsasagawa ng ating tugong pagkilos, tayo ay makaakay ng ating kapwa tungo sa pagbabagong buhay. Kaya bilang simbahang sinodal, sama-sama tayong maglakbay sa pagsasagawa ng misyon ng simbahan. Ang makita natin ang moral na suliranin o sanhi ng pagkakasala ay maging na umahadlang sa ating misyon ay maging daan ng patuloy na paghahari ng Diyos sa ating lahat. Amen. Kaya mga kapatid, marapatin natin sa 3 linggo ng Kwaresma, yuko po ang ulo para sa pagbabasbas. Amang mapagmahal,
akayin ang puso ng iyong bayan at sa iyong kabutihan ipagkaloob sa iyong mga lingkod itong biyaya ng pananatili ng pag-ibig sa iyo at sa kapwa. Matupad nawa nila ng buong buo ang iyong mga kautusan sa pamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Humayo kayo sa kapayapaan at gamitin ang panahon ng Kwaresma para magbagong buhay.